Accessing o submitting entities ba yung mga ulan na nahiraman mo? Paano natin malalaman yan? Siyempre, silipin natin sa CIC website. At para malaman nyo kung maaari ba kayong magkaroon ng bad record o credit history na hindi maganda in the future. At silipin natin kung ano-ano ang mga ito. Tara! Well, bago po ang lahat, muli ako po ay nagpapasalamat sa mga patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa ating channel. Maraming po salamat. Sa mga newbies po, paki-subscribe na po, paki-like na po, paki-share na po yung videos at paki-hit ngayon na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa mga ula. So, kung may mga utang kayo na hindi nyo nabayaran, napaisip po ba kayo kung magkakaroon ba kayo ng record sa CIC o nangangamba ba kayo? Tara, silipin natin, no? Isa-isahin muna natin yung mga ulan na accredited ng mga accessing entities. Okay, mga kadyani, ito na. As of March 15, 2024. Nagawa ko na po ito dati. Kaso nga lang, medyo hindi masyadong napansin. Kumbaga parang matagal na rin. Parang March ko rin yata ginawa itong video na to. Pero i-update ko lang po kayo, no? Disclaimer lang. Ina-update ko lang po kayo. Hindi ko po kayo tinatakot o kung ano man sa inyong mga makikita rito. Kung ano yung mga ulan na nakaka-access CIC o sa mga ulan na hiraman nyo baka may kasama ron. Okay, ito natin nung as of March 15, 2024, accessing entity refers to any submitting entity or any other entity authorized by the corporation to access basic credit data from the corporation section 3 at of RA number 9510 or the Credit Information System Act. Okay, ano ba yung una natin makikita? Yan. Si Ecom, si Ion, yan, meron ako dyan. Pero na-playeran ko na yan. Siguro clear na ako, magti 3 years na. Ada pa, si Cashmart, Asia Lending, tsaka si Cash Express. Kaya kung may mga loan kayo kay Cash Express, medyo alam nyo na ibig sabihin. Malalaman nila kung meron kayong mga hindi nabayarang loan sa iba. Digido, okay kung medyo alangan ka, talagang mahirap dito magbayad dahil nga lang malaking interest. Alam niyo naman kung bakit si Digido, pero accessing entities wala tayong magagawa dyan. Kaya kung mag-isip kayo bago kayo mag-loan sa kanila. Ayan. Si First Digital Finance, ano po yan? Si Bilis po yan yung First Digital Finance Corporation. Yan po yung humahawak po na financing company kay Bilis. Under po siya. Ayan, si Home Credit. Okay. Sino pa ba? Ito. Perajet, Lending Corporation, tsaka si Peso Ready. Huwag na kayo magtaka, Perajet, Accessing Entities, tsaka si Peso Ready. Okay. Talagang wala tayong yan. Kasi mandatory po yan. Kailangan po talaga nilang mag-submit ng kanilang ng kanilang entity kung saan sila magpapasa. Ano pa ba? Natin. Meron pa tayong makita. Printina, Lending. Ito po parang buy now, pay later din po yan, si Printina. Si C-Money, ito po kay S-Pay Later, tsaka kay S-Loans, ayan po. Okay, kita nyo na po ba? Sino pa ba? Si Tonic, ayan po. Si Tonic Digital Bank, at tsaka iba. Okay, mga bangko na po kasi iba dyan. Ito, si Wifan Lending Corporation, si Wifan po, si Juan Hen po yan. At lahat ng under ng kay Wifan, marami rin po yan. Meron pa yata parang cash ni Juan. Okay, yan po yung mga accessing entities. Ito naman po yung mga list ng mga submitting entities, yung mga nagpapasa ng mga record natin sa CIC, kung saan, kunwari, mayroon tayong loan kay Digido, di natin nabayaran, papasa rin nila yon. Tapos yung accessing naman, pwede rin nila malaman kung saan kayo may hindi binayarang loan. Okay? Ito po yun. Okay, ayan po. Ecom pa rin kasama, si Ecom. Siyempre, si Ion, kasama rin po yan sa submitting entities. Sino pa ba? Armorac, seryoso. Hindi ko kasi alam ko kay Armorac may issue yata to kay SEC na may cease and desist order. Ano pa ba? Si Avon, baka mahilig kayong kumuha ng mga Avon items. Alalahanin nyo, ano rin po yan, submitting entities. Kaya pag may issue kayo, baka maring maka-apekto rin sa pag-utang nyo sa mga bangko sa iba. Ito, kasama pa rin si Cashmart, si Cashbit, tsaka si Cash Express. Ayan po submitting tsaka accessing entities din po si Cash Express. Si Cashbit, ewan ko kung ito yung may bubuwig na logo, no?
Ayan, si Kapros to, hindi pa rin pala nawawala. Kala ko ma-update ko na wala na sila. Pero wala, andyan pa kasi si Mocha Mocha, walang nag-ads pa. Kaya nakakapag pa tayo kay Play Store na andyan din pa rin siya. Active pa rin si Mocha Mocha. Sino pa ba? DES, yan. Digido, yan. Si Digido talagang ano yan, submitting at saka accessing entity yan. Okay, Pintopia. Si First Digital, si Bilis nga, andyan pa rin. Ito po, si Home Credit, andyan pa rin yan, syempre, di mawala yan. Kusog Pera, tsaka si Kibico, ayan pa rin. Pero si Kusog Pera, alam ko may maraming issue to. Kasi dapat sa inyo mga, kung may mga issue kayo talaga rito, may complaint kayo, dapat hindi po tayo sa Facebook lang o sa YouTube nagrarant. I-file nyo na ng complaint sa SEC para malaman din ni SEC na kung may mga talagang ginagawa ito na unfair debt collection practices, i-report nyo na kagad. Si KB ko medyo maano rin to mataas na talaga rin yung interest, pero wala naman akong naririnig na harassments dito. Ay, si Mali Lending, ito po, si Mali Lending po, ano po yan, ang under po niya is yung Mabilis Cash. Pakita ko po sa inyo kung bakit ko sinasabi si Mali Lending is kay Mabilis Cash. Ayan, ano po kasi niya, nasa Play Store, ayan po yung under nila na Lending Corporation, ayan po. Okay, para malinaw po baka magulat kayo bakit si Mabilis Cash nakakapag access pala ng access tsaka submitting entities. Si Maya, kasama rin po yan. Yan, si Maya Bank. Kaya kung may mga loan kayo kay Maya, magbayad po tayo kay paunti-unti. Palu Financing Corporation. Ito po si Casyalo po yan. Ayan, papakita ko sa inyo. Si Palu Financing is under po kay Casyalo. Ay, under po ni Palu si Casyalo. Yun po yung ginagamit ng apps. Okay, para magkaroon kayo ng ideya. Kasi minsan mahirap hanapin, di mo alam kung saan under yung apps na o yung ulan na inutangan natin, di po ba? Ayan, si Peso Ready, andyan pa rin po. Ayan, Peso Ready, submitting ka na, accessing ka pa. Si Bank, si Money, sino pa ba dito? Meron pa ba? Parang wala akong makita. Si Money, parang ano yata to ni Sir Pat, parang na-update niya nung karaan to. Ano pa ba? Ay, si Tala. Ayan, si Tala. Submitting entities. Okay, ano pa ba? Tonic. Ayan, si Tonic po. Digital bank po yan. Na legit talaga yan. Treasure Ball Fintech. Di ba kasi ano yan? Balilow, yung last year. Submitting entities din pala siya. Medyo hindi ko siya napansin nung nakaraan kong ginawa. Hindi ko lang sure kung nagawa ko or isama ko siya dun sa huli kong ginawa. Treasure Ball Fintech. So kung ano man yung under niya, si Bali Loan tsaka si Pera yata, hindi nagkakamali. Yan, dalawang yan. Sabihin, submitting entity sila. Si Wifan, ayan po si Wifan. Si Juanhin po yan, okay? Ayan, wala na ba? Wala na siguro. Wala na po yung mga huli ko na anuhan. Okay, yan. So, sana nagkaroon po kayo ng ideya about dyan, kaya bago kayo umutang sa mga yan, buti pag ginagawa kayo ganito kasi alam kong bihira ka rin kung makakita na nag-update sa mga CIC na mga OLA vlogger, no? Kaya ito, tinutulungan ko na lang kayo para kung sakaling hindi nyo makakita, ayan, pinapaliwanag ko sa inyo kung saan under company o saan lending company yung mga OLA ninyo na submitting at saka accessing entities po yung mga nahihiraman natin, kung bakit nagtataka kayo, bakit minsan reject, kung bakit hindi tayo na-approve, kung bakit tawag doon, maaari tayong magkaroon ng problema in the future kung manghihiram tayo sa mga bangko, sa ibang mga lending companies na legit, di po ba? Kasi makikita nila na, ayun, may mga OLA pala na kahit may mga issue, submitting tsaka accessing entities po sila. Yun lang po. Kaya may bibigay ko lang po sa inyo kung paano nga, tingnan nyo muna at alamin nyo muna yung mga history, mga uutangan ninyo. At kung kayo naman good payer, good responsibility nyo po talaga is good, wala kayong magiging problema. Kaya wag kayong basta utang lang ng utang. Ako kaya nga hininto ko na yan kasi baka mamaya magkaroon ng problema, di ko pala kayang mabayaran by that time, di ba? Binibigyan ko lang po kayo ng advice tsaka ng paalala kung sakasakali. Ito po ang inyong lingkod, kaya Johnny Entertainment. Ito po ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang OLA.